Amang banal na nasa langit, maraming salamat po sa buong linggong na pagtagumpayan namin, Panginoon, na kasama ka. Ang bawat suliranin namin sa araw-araw, Lord God, ay binibigyan mo kami ng katugunan sa aming mga panalangin. Panginoon, salamat. Bagamat nangyayari na yung mga bagay na nasa propesiya, Panginoon, salamat sa kapayapaan meron kaming mga anak mo. Salamat sa mga pangakong ibinibigay mo sa amin, Lord God, na maghintay lang kami sa iyong pagbabalik, Panginoon, at manatili kaming mainit sa iyo sa paglilingkod. Maraming salamat, Lord God, sa mga namumuno, simula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, Lord God. Hibuin mo ang kanilang mga puso na makapagdesisyon sila ng pamumuno sa bansang ito na ayon sa iyong kalooban, Lord God, hindi sa pansariling kapakanan lamang. Panginoon, bigyan mo pa ng mahabang buhay ang mga lingkod mong sila Pastor B, Pastor Randy, Pastor Mar, lahat ng mga workers na nagbibigay or nag-share ng salita mo, Lord God. Maraming salamat. Panginoon, salamat. Bagamat hindi kami karapat-dapat, pero yung grasya na ibinibigay mo sa araw-araw ay apaw-apaw, Panginoon, lalong-lalo na sa mga pinagkaloob mo sa aming mga pinagkukuhanan ng aming pamilya na kakainin. Salamat, Lord, dahil apaw-apaw ito, higit pa sa aming pangangailangan. Panginoon, salamat sa mga pangako mo na aming pinanghahawakan, na wala kaming dapat ikatakot dahil sa iyo kami nakaasa, Lord God. Panginoon, salamat dahil anumang nangyayari ngayon sa mundong ito, may purpose ka. Salamat, Panginoon, dahil kasama kami sa aklat ng ang pangalan namin sa aklat ng buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nire-ready mo na ang aming titirahan sa piling mo. At salamat, Panginoon, na matatapos na lahat ng hirap dito sa mundong ito. Panginoon, maraming salamat sa kapayapaan sa mga puso namin, isip namin, Panginoon, kung kami lang hindi namin yung kaya, Panginoon. Pero dahil nasa puso't isip ka na namin at tinanggap ka na namin sa aming buhay, Panginoon, meron kaming kagalakan na nangyayari na mga bagay na ito dahil malapit na ang iyong pagdating, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. I-ready mo ang heart ng mga anak mo na narito, Panginoon, na makakarinig ng iyong salita, na pumasok sa kanila ang iyong salita at yun ang magnaig at gamitin nila sa pang-araw-araw na pakikipaglaban dito sa mundong ito. Panginoon, salamat. Ikaw ang pinupuri namin bukas hanggang magpakailanman. In Jesus' name, Amen. 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 Mapagpalang mainit ba? O masarap ang panahon? Malamig na Malamig ang hangin. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Nagagalak po akong makita kayong muli. Amen. Makasama. At nagagalak din po ako higit sa lahat na makitang nagtagumpay tayong lahat. Amen po ba? Amen. Lahat tayo may kanya-kanyang mga pinagdaanan, may kanya-kanyang mga suliranin, may kanya-kanyang kinaharap na hamon sa buhay. Wala hong etsapuera sa atin. Maging bata ka man, maging single ka man o double, lalo tigit kung pamilyado ka. Amen po ba? Amen. Andun lahat yung mga bigat nararamdaman natin. Pero salamat, sabi nga kanina sa prayer, salamat dahil alam natin na hindi tayo pinababayaan ng ating Diyos na buhay. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa buhay ni MJ, laging nagdadala ng kanyang mga close friend. Isa na naman po ito sa BFF mo. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Brother. Ano nga ulit? Von. Yan. Yung nakaraan siya, si Prince. So ngayon si Von naman. So, oo. Kahit po malayong lugar ito sa Maynila pa, pero
hindi po siya nagdalawang isip. Tama po ba yung word ko? Na, kasi di ba magta-travel pa siya? From Manila to Marcos. Sa Marcos na kayo nagtagpo. Ayan. So, keep it up, kapatid, Brother MJ. Maaring hindi man every Sunday, pero isang way na yon na masharean, mataniman ng word, and then follow up, and then lagi lang pong ipaalala na mahalaga pong magpatuloy sa pagdalo sa lingguhang panambahan. So welcome din po sa friend, sa close friend ni Roland. Malapit sa puso ba ito, kapatid? Opo, praise the Lord. Palakpakan natin si, ano ang pangalan mo, Iha? JM. Si JM. Ayan. So, alam mo bang ang kapatid ni MJ ay JM din? So, short lang ba ito? May buong pangalan si JM? Anong pangalan ni JM? Rosa Marie. Ayan. So, welcome po sa gawain ng Panginoon. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ni JM. Kami po ay umaasa na hindi lang po ito ang simula at katapusan, kundi ito na yung magiging hakbang mo patungo sa pagtuklas. First time ba? Hindi. Hindi. Nakaka-attend ka na ng mga Sunday service, youth fellowship. Okay. So may word na. Or nag-accept ka na kay Lord. Hindi pa. Oh, praise God. So may church na inaatinan. Wow, napaka-bless mo, Roland. So may church na inaatinan. Praise God. Salamat sa Lord. So, ikaw ang aakayin. Akayin mo, JM. Sa Roland, sa strong, deep pa na pagkakilala sa Panginoon. Kasi kaya mo yan naging close. Yan ay hindi coincidence. Tama, JM? Yan ay accountable ka dyan, kapatid, sa buhay ni Roland. So, kailangan akayin mo yan tungo sa pagpalalim na pagkakilala kay Lord. At salamat din po sa buhay ni Sister Dina. Palakpakan natin ang Lord. So may dalawa siyang bit-bit. Ang kapatid, anong pangalan po ninyo ulit? Si Virginia, tama po ba? Virginia at yung kanyang anak na si Boy. Yan, palakpakan natin ang Lord. Jim Boy, praise God. So, Virginia at Jimboy. Kapit-bahay ito, no? Tapat lang. So, sakop na po ng Tanglaw ang inyong lugar. Kasi pababa po. Kunyari, ito yung bahay ni Sister Dina, yung tapat, pababa. Kung saan ka nag-iigib, tama po ba? Ayan. So, first time po ba? Or naka-attend na? First time sa Christian Church. Bible study po. Wala pa. Amen. So, mapalad ka, kapatid. Kasi, ito po ay niloob ng Lord na makarating kayo dito para po makarinig kayo ng word. Napakahalaga po sa tao ang salita ng Diyos. Napakahalaga din po at salamat dahil bukas po ang inyong puso at isipan para sa katotohanan. Dahil po hindi po, tinanggihan niyo na po si Sister Dina sa kanyang imbitasyon. Pero hindi po nasayang ang inyong panahon, hindi nasayang ang lahat ng oras, minuto na inyong pong ilalagi rito dahil ito po ay tunay na kailangan ng inyong pong kaluluwa. Naniniwala po kayo ron? Yes, kasi yung pong pagkain natin, umaga, tanghali, gabi, sa katawan lang po yun. Pagkatapos mong kumain ng breakfast, magugutom ka ulit. Diba? Kaya nga nagpe-prepare tayo pang lunch. After ng lunch, magugutom ka ulit. Maghahanap. Ano na naman? Hapunan na naman. Pero yung itong ating pong soul, kaluluwa, ang pagkain po nito ay Word of God. Salita ng Diyos po ang pagkain ng ating kaluluwa. Kaya kailangan po tayo'y maglaan ng oras, ng araw, ng panahon para kilalanin ang ating Panginoon. So magpatuloy na po tayo. Ang binigay po sa ating word ngayon ay nakalagay dyan sa ating monitor. Anong sabi po sa title dyan? We live by faith, not by sight. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Yes, mamumuhay tayo dapat sa pananampalataya at hindi sa mga nakikita. Tayo po tayo, basahin natin yung word na binigay sa atin ng ating Panginoon. Basahin po natin ang aklat ng Pangalawang Korinto, chapter 4, verse 16 hanggang 18. Go, church!
Kaya hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy naman pinalakas ang aming spiritual araw-araw. Ang bayan at nanandalian, pinaghandalian, nilalanas namin ngayon ay nagbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen. Let us pray. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami, O Diyos, ay nagpapasalamat na napakapalad po namin na meron po kaming kalayaan na magsama-sama ng ganito upang minsan pang palakasin, patatagin ang aming spiritual na buhay. Salamat po, Panginoon, na nagtagumpay kami sa buong week. Kami po ay inyong sinamahan sa bawat hamon ng buhay. Kami po ay binigyan mo ng sapat na lakas at tapang upang harapin ang aming mga kahinaan dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng sapat na lakas. Salamat, Lord, pinagaling mo kami sa anumang mga sakit at karamdaman. Thank you, Lord, dahil ikaw ang aming provider. Anumang kailangan namin, minsan hindi mo kami pinabayaan. Salamat dahil sagana ka kung magbigay, Panginoon. Pinupuri ka namin sa katotohanan na napakapalad namin, nararanasan po namin, O Diyos, ang inyong pagsama. Paano mo kami iningatan, ginabayan, kung paano mo po kami, pinadama mo po sa amin na kailanman hindi kami nag-iisa. Sa panahon na may kagulumihanan, thank you, Lord, dahil naroon lagi ang pagkilos ng banal na Espiritu. Panginoong Jesus, kami ay patuloy na dumudulog sa inyo. Minsan pa, kilala mo kami ng higit kanino paman. Siyasatin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo nang sa gayon ang mga buhay namin ay magsilbing samyong handog sa inyong banal na harapan. Nawa po kami ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng pagpapalang espiritual ang mga salita mo na nagbibigay buhay, nagbibigay lakas, nagbibigay tibay ng aming pong relasyon sa inyo. Panginoong Jesus, welcome namin ang spirito ng katotohanan, ang spirito ng kaliwanagan, spirito ng karunungan. Yun po yung aming hinahayaang kumilos sa aming kalagitnaan. Aming sinasaway sa pangalan ni Jesus lahat ng uri ng gawa ng kadiliman, lahat ng uri ng panggugulo, pag-aalinlangan, lahat ng uri ng distraction in Jesus' name. Hindi namin pinapayagan. Thank you, Lord, sa power and authority sa pangalan ni Jesus. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Lord, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang iyong mga anak. Ang bawat isa na narito ngayon, I pray. Katagpuin mo po sila, Panginoon. Bawat anak mo, bawat narito ngayon, may bit-bit silang mga pamanhik sa iyo, Panginoon. May mga bit-bit silang request sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po, nakatagpuin mo po sila. Maraming pong salamat. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain ito. Thank you, Lord, sa privilege. I pray, gamitin mo lamang po akong alulod, channel, daluyan ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa iyo lamang. Ikaw ang maitaas, mabigyan ng karangalan at kaluwalhatian sa matamis at makapangyarang pangalan ni Jesus itong aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako na po tayong lahat. Praise God. Amen po. Ang mga talatang ito na ibinigay sa atin ng Lord sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 hanggang 18 ay direktang nag-a-address, no? Kinakausap yung mga tunay na followers ni Christ kasi hindi po ganun kadali na ipaunawa o i-convince yung bawat tao na walang pangunawa sa word na sabihin na huwag kayong tumingin sa mga nakikita nyo, di ba? Mamuhay kayo sa mga bagay na hindi nakikita. Ang hirap. Hindi ganun kadali yun. Tama po ba, mga kapatid? Paano pwede mong marinig sa kanila? Paano mo kami makukumbinsing huwag kaming tumingin? Samantalang direkta at tuwira namin nakikita yung mga bagay na mga nangyayari. Hindi po ba? Sa pang-araw-araw nating buhay, sa ating bansa, sa buong mundo, tuwira nating nararanasan ang epekto nito. Tama po ba, mga kapatid? Number one, ang pamumuhay natin apektado, yung pangunahin nating pangangailangan. So, paano natin makukonvince yung mga tao na nasa sa
ikaw ay mamuhay sa faith. Una tigit sa lahat, hindi pa nila naiintindihan kung anong tunay na kahulugan ng pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya yan? Amen po ba? Ano bang meron dyan sa sinasabi niyong faith? Paano ba kami mai-survive yan? Diba? Paano ba kami magiging secure sa mga nangyayari ngayon sa sinasabi mong we live by faith, not by sight? Amen po. Pero sa'yo, sa akin, sa atin lahat na nagbabasa na ng word, hindi ito first time. Diba? Hindi ito yung unang narinig mo. We live by faith, not by sight. Pero bakit inuulit ng Lord sa ating lahat ngayon? Dahil hindi talaga biro ang sitwasyon na meron sa kasalukuyan. Tama po? Kanina, yung ating kapatid nagsabi na tayo'y nililiglig na ng Lord. Tama po ba? Tama ba yung word niya? Tama ba? Tayo po ngayon ay pinapaalalakanan na ng Panginoon. Tayo ngayon ay pinapahintulot na ng Lord lahat ng mga nangyayari upang ipaunawa at minsan pang gisingin ang ating kamalayan na lahat ng mga nakasulat sa Bible ay totoo. Hindi ito, yes, mangyayari. Hindi ito ay fairy tale lang. Hindi ito katang-isip lamang. Hindi ito ay haka-haka lamang na kung sinong matatalinong tao. Ito po ay totohanang mangyayari sa hinaharap. At isa-isa na pong nangyayari ngayon. Kaya nga po mga kapatid, mahalaga po na atin pong bigyang oras or panahon yung mga word or salita ng Diyos na mayroon sa atin. Dahil sabi ko nga kanina, hindi ito bago. Narinig nyo na to. Napag-aralan nyo na to marahil. Nabasa nyo na to. Bible study, preaching pag Sunday, Sunday school, di po ba? Sharing. Ito'y naririnig na natin. Pero sabi nga natin ng paulit-ulit, lagi po tayong may makukuhang bagong revelation sa word ng Panginoon. Sabi dito ni Apostle Paul, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kasi that time, pag binasa niyo po yung buong chapter ng 4, bungad pa lamang doon mga kapatid, inilahad na ni Apostle Paul kung ano yung mga pinagdaanan nila para lang sa patuloy nilang paghahayag ng gospel, ng salvation. Andun yung lagi silang na lalagay sa bingit ng kamatayan. Diba? Lagi silang nape-persecute. Yung pong mga nararanasan natin sa kasalukuyan, wala po yan sa kalingkingan sa mga naranasan ng mga disciple. Lalo tigit si Apostle Paul. Dahil andun lahat ng hirap ay naranasan niya. Kaya nga sabi niya doon, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Dahil sabi ng ni Apostle Paul, habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibigit sa kamatayan. Nabanggit ko kanina, di po ba? Alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan, ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. So sino yung inyo? Tayo po, sa generation natin ngayon. Tayo po ngayon ay nabubuhay by what? What? Grace. Amen. Grasya ng Diyos. Yung iba, tayo, ako, yun din ang pagkaunawa. Pag sinabing grasya, ito ay may kinalaman sa pera. Pag sinabing grasya, may kinalaman sa food. Tama? May kinalaman sa mga bagay na exactly need ko. Diba? Yung kailangan ko ngayon, uy, may grasya, punta tayo doon. Tama po ba? May ayuda, uy, punta tayo doon, may grasya. Hello? Pero nung nalaman natin, ang tunay palang grasya ay galing sa Panginoon, walang kinalaman yun sa need ng ating katawan. Ang tunay na grasya ay need ng ating soul. Amen po? Amen. Soul, kaluluwa. Dahil ang grasya na tinutukoy ay ang kagandahang loob ng ating Ama na ibinigay si Jesus na pantubos sa ating kasalanan. Naintindihan po ba mga kapatid? Kaya ang grasya po na meron sa atin sa kasalukuyan ay napakahalaga na marami ang nagbabaliwala. Hello? Meron pa kang post sa Bible ay sa FB na yung mga tao daw na nasa lugar na ng pagdurusa na walang relasyon kay Christ,
ay nagbibeg or nagmamakaawa ng millions chance para sila ay mahango mula sa paghihirap. Samantalang yung mga taong buhay pa sa kasalukuyan ay may million ding chance na magdanas ng grace ng Lord, pero binabaliwala. Nagigets niyo po? Amen. Nung nakita ko yun, yes, yun ang totoo. Dahil kapatid, pag natapos na ang buhay mo dito sa mundo, kung ikaw ay nakarinig ng katotohanan at binaliwala mo, at dumating yung time na tuldok mo na pala, end mo na, hindi ka nagsisi, hindi mo tinanggap si Lord as Lord and Savior, pupunta ka saan? Sa lugar ng pagdurusa. Wala pa yun, bro. Wala pang dagat-dagat na kapoy. Yung final na. Sa ngayon, nasa lugar pa lang ng pagdurusa, pero hirap na. Nakita niyo po yung si Lazaro at ang mayaman. Anong sabi doon? Sa tindi ng paghihirap, nakikiusap siya na isawsaw ang dulo ng daliri ni Lazaro sa tubig para mabasa yung kanyang, ano po? Dila. Tama ba? Dila ba ang sinabi nun? Dahil sa tindi ng init. Dito nga lang, kanina nga lang, parang drain na drain ako. Kaya sabi ko kay Andre, kahingin tubig. Kasi, iba po yung nadarama mong panunuyot. Pag ganito na, nag-i-speak ka, maawit ka, even po, lalo tigit pag nag-i-speak ka kasi lahat, inilalabas mo. Tama? Lahat parang feeling mo napipiga ka. Kaya nga gano'n na lang yung damdam ko, yung sakit ng loob ko. Pag nag-i-speak ako about Word of God, pero nakikita ko na hindi kayo interesado. Nagigets nyo, kapatid? Kasi ang binibigay ko sa inyo, hindi po iniinit, hindi po tira-tira. Ito po'y bago galing sa Panginoon. Hello? Kasi pwede naman po ako magbigay sa inyo ng ininit lang. Sa dami po, ilang books na po eh. Pwede kong initin. Naintindihan po ba? Pwede kong ulitin, pero hindi po umaayon ang spirit ko. Dahil kayo po ay pinagpala na laging makatanggap ng bagong kapahayagan mula sa ating Diyos na buhay. Amen po ba, mga kapatid? Kaya bigyang halaga po natin ang salita ng ating Diyos na buhay. So sabi doon, sa next verse, kaya sabi ni Apostle Paul, kahit humihina ang aming katawan, hindi kami nasisiraan ng loob. Dahil patuloy namang pinalalakas ang aming spirito. At yun po yung dapat na mangyari sa iyo, kapatid, sa ating lahat, na kahit nangihina ang ating katawan sa stress, tama ba? Nakakahina ang stress, di ba? Sa pressure, sa sobrang pagod, sa sobrang mga alalahanin sa buhay. Pero kung pinapakain mo yung spirit mo, pinapakain mo ang iyong kaluluwa ng pakikipag-ugnay sa Panginoon, lumalakas ito. Nakakaya mo ang araw-araw na hamon. Kaya sabi ng Apostle Paul, ang bahagya at panandali ang kapigati ang dinaranas natin ngayon. Sila namin nung panahon na yon. Pero tayo ang kinakausap. So, tayo ngayon, di ba? Di ba nagtatrabaho, ano mo, hindi ka pa nga nagsisimulang magtrabaho, pagod ka na eh. Di ba? Lalo tigit yung mga nagko-commute. Hello, mga kapatid. Lalo na yung mga nagkailangan pa mag-travel para lang magtrabaho, para kumita ng pera. Kaya yung mga kumikita ng pera na nakastay lang, di ba meron naman? Work from home. Napaka-bless ninyo. Hindi na kailangan makipagbaliyahan para makasakay ng, di ba? Naranasan ko po yun ng Friday. Opo, nahirap kami kasi pag meron palang, hindi pala kasi ang feeling ko, kung kaya ko naman sumiksik, sisiksik ako. Pero may kapasidad pala talaga yung train kasi kahit nandun ka na, i-close nila yung susunod na train na po. Kasi grabe talaga yung volume ng tao. Bakit napakadaming tao? Friday po pala kasi yon. So yun, mga kapatid, napakapalad mo. Kung ikaw ay may trabaho na hindi mo kailangan pang mamasahe, bumiyahe, lalo na ngayon nag-increase na yung pamasahe, opo, wala nang pinipili. Ultimo yung trend, ewan ko lang, 25 pa rin eh. 25 pesos pa rin from Antipolo to Cubao. Hindi ko alam. Hindi lang. Daming commuters na. Okay. Pero nag-increase na po yung bus na puti. Nag-increase na yan ng 3 pesos yata. 3 pesos. 3
3 or 8? Kasi, okay. 20? Regular, 8 pesos po. 8. Kasi ano na tayo eh. 28 na ang binayad ko sa bawat isa sa atin. So, lalo tigit yung badya. Yan. Yung mga, may chip pa ba? May chip pa, yung mga patok. O, meron pa. So, automatic yun. Gasolina nga po eh. Ina-announce pa lang. Opo, ina-announce pa lang. Gasol! Ina-announce pa lang. Pag-deliver, 1,000 na. Po, ganun agad. Samantalang marami pa pong stock. Pero, siguro po ang ang Petron na may Kristiyano may-ari. Kasi hindi talaga sila nag-increase. Oo. Stock pa sila. Ha? Pag naubos na yung stock, tsaka sila Oh, yes. Pero kapatid, lahat ng gasolinahan, imposibleng walang stock. Kaka-announce pa lang, hindi ka pa nga nakakarating sa gasolinahan, bago agad. O, diba? So, nawa, Christians yung siguro, Kristiyano yung sea oil ang ang may-ari nito or mga, di ba may ano rin yan? Ay, hindi, yung kabayaran yan may mga ano na sila eh. Anong tawag nun? May mga pinadala na sila, may ano na sila galing sa, may memo na sila, yung mga narinig ko po yun. So, yan yung unang kabayaran, di ba? Pero alam naman nating lahat na ang mga ginagawa nating mali, may kabayaran yan. So, sino ba yung narinig ko? Mag-intay ka lang. Sister Helen, mag-intay ka lang. Mag-intay ka lang. Meron yan. Okay. Totoo po yun, di ba? Totoo yun. Okay. So, ang sabi diyan ni Apostle Paul, ang panandaliang kapigatian na dinaranas natin ngayon ay magbubunga ito ng kagalakang walang hanggan. Tama po ba? At walang katulad. Praise the Lord. Doon pa lang sa word, punong-puno ka na ng yes, thank you bro. Punong-puno ka na ng pag-asa. Nakatingin ka na doon. So kung kami hirap na hirap, alam natin na mayroong pag-asa sa hinaharap. Dahil sabi ng Lord, yung paghihirap mo ngayon kapatid, temporary lang yan. Amen. Sandali lang. Sandali lang yan. So ang sabi, next, kaya, ano raw, ang paningin natin ay dapat nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Bakit daw po? Sapagkat ang panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit pang walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. So ano yun kapatid? Yung bagay na hindi nakikita, ito yung ating pananampalataya. Tama po ba? Amen. So, ang pananampalataya natin sa Panginoon ay napakalaking bagay upang ikaw ay mag-survive. Hello! Mag-survive tayo sa mga kahirapan, kabuluhan, sa mga pahirap na mga nangyayari sa atin ngayon. Kaya nga, sabi doon sa word, napakapalad mo na bagamat hindi mo nakita kailanman ang Diyos pero nananampalataya ka. Amen po? Ito yung pananampalataya natin sa word ng ating Panginoon. Dahil makapangyarihan ang kanyang salita. Kaya sabi diyan sa ating number 1, ano po ba ang kapangyarihan ng faith? Ano po ba yun? Kapangyarihan ng faith ay nasa Hebrew 11 verse 1. Anong sabi mga kapatid? Ang pananampalataya ay katiyakan ng mga nangyayari ang ating mga inaasahan at panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Wow! Yung pala ang dapat nating asahan yung faith, yung pala ang tunay na kahulugan. Ang pananampalataya ay katiyakang mangyayari. Yung ating inaasahan kahit hindi pa natin hawak. Amen po? Kahit hindi pa natin nakikita. Example, nagpe-pray ka, Lord, alam ko na hindi mo ako pababayaan. Wala pa po akong hawak ngayon. Pero sumisigaw na po si Judy. Tama po ba? Sumisigaw na po, nagpapaalala na si Judy. Oo. Ano? Oo, kasi mahilig tayo ngayon sa panahon natin na enjoy now, pay later. Tama po ba? Oo. Enjoy now. Oh. Okay. Enjoy now, cry later. Pero bakit ka magka-cry kung alam mo na hindi ka, yes, na-enjoy mo yun eh. Hindi naman nasayang, tama po? Umiyak ka kung nasunog lang, tama po? Mo, pinaghirapan ng mister mo 1 linggo. Tirik ang araw, naghahanap buhay siya. Tapos pag
mag-entrega sa'yo, minuto lang, nasunog mo sa sugal. Oh, di ba? Iyak ka. Oo. Meron pa ba nun? Parang wala na. Meron pa. Yung mga sa cellphone? Yes, meron pa. Meron pa ba? Kala ko na-ban na yan. Kasi marami pong meron pa rin. Marami pang ino-offer. Hindi ka natatanggal. Sir, ko lang kasi kagabi, may Nasa meron pa lang kasi yun eh. Wala pa sa kagabi akin. kong movie. Sabi ng gano'n sa akin, bro, meron ka ba 200 kaso? Tapos hindi mo, bakit? Re-rest pa ako kasi natalo yung 300. Tuloy mo sa hirap ko pa masabi. Pamasada, yes? Sugal pa. O, di po ba? Kasi nga, wala silang faith. Amen po? Kasi ang faith, kung meron kang faith, hindi mo hahayaan. Oo, nakaasa. Yung taong walang pananampalataya, nakaasa sa swerte. Sa swerte. Tandaan po natin, ang swerte ay dito lang sa mundo. Di ba? Kaya nga pagka nagsabi kayo ng good luck, swerte yung inilalabas ng bibig nyo. Kaya pagka kayo po ay nagre-release ng blessing o good o mabuti sa iyong kapwa, dapat God bless. God bless bro, God bless sis. Di po ba? Yes. Kasi pag sinabi mo good luck, nakikiayon ka sa pattern ng mundo. So nakabase pa rin yung pagpapala, yung provision na meron ka sa swerte. At ang swerte po ay madaling mawala, mga kapatid. Madaling maglaho. Di ba? Madaling, hindi po yan nakakasatisfy ng pangangailangan. Sa totoo lang. Hindi ka mabubusog, hindi ka mapupunan, kaya para kang takbo ng takbo na wala ka namang hinahabol. Tama po ba mga kapatid? Amen. Takbo ka ng takbo, sumusuntok ka sa hangin. Walang direksyon, wala kang panama. Lagi kang talo. Kaya nga mga kapatid, nakikita po natin ang katotohanan na sa mundong ito, wala po talagang kasiguraduhan. Kaya ang sabi ng Lord, manampalataya ka lamang sa Panginoon at hindi ka mabibigo. Sabi niya, ang faith ay paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi mo nakikita. Kaya nga hindi mo pa man nakikita yung future mo. Thank you, Lord. Dahil sabi mo, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and future. So salamat dahil ikaw ay mayroong future sa Lord. Kung wala kang future dito sa lupa, okay lang yon. Huwag kang malungkot, huwag kang ma-disappoint, huwag kang malugmok. Dahil sa Panginoon, laging may future. Amen po? Amen. Laging mayroong katiyakan sa ating Diyos na buhay. At ito po yung katiyakan ng pangako ng Lord sa John 14:2. Diba anong sabi niya? Sa bahay ng aking ama, maraming silid. Ipaghahanda ko kayo. So nakikita ba natin? Hindi. Di po ba? Pero naniniwala tayo. Amen po? Amen. Naniniwala tayo. Kaya ganun na lang ang ating pagpapatuloy sa ating pagsunod sa Diyos. Dahil makapangyarihan ang kanyang mga salita. So next verse, ano pong sabi dyan? Sa Hebreo 11:2, basahin lang natin kung gaano ka-powerful ang faith. Andyan ba? Amen. Kinalugdan. Sabi niya, kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Next verse. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga bagay na Hindi nakikita. hindi nakikita. Di ba may mga tao na nagsasabing walang Diyos? Cease to believe. Meron mga one time kumain sa amin, late na, mga 2 na. Alas 2 na ng hapon. Una niyang in-order, half na ulam. Kailan ang half na ulam kasi ay 35. Plus kanin, 15. So 15. So nung tinanong niya, magkano po yung langgunisa? 15 lang eh. 15 at saka kanin 30. So doon na lang. So siguro yun ang pera niya. Pero natawa ako, ang ending, may soft drinks kayo? Di ba mas mahal yung soft drinks? 25 ang soft drinks, ang inayang pa siya dun sa mas healthy ulam. Pero hindi yun yung kwentong mas dapat kong bigyang diin. Kasi nabasa niya yung, may nilagay kasi kaming ginawa ni Z. Yung Romance Salvation ba yun? Oo, merong road to salvation, ganon. Eh merong part doon na nakalagay na
Ano ba yun sa Romans? Sabi niya, namatay si Jesus para sa inyong mga kasalanan upang sa muli niyang pagkabuhay, kayo ay magkaroon ng buhay. Parang ganon. Habang kumakain siya, alam niyo kung ano sabi niya? Tawa siya ng tawa. Hindi ko alam, may something ba to? Pero ang tawag nanunuya, tinutuya. O, tama ba yung word ko? Tinutuya niya lang yung word. Sabi niya, patay na nga eh. Paano pa mabubuhay? Kailan ba kaya nakitang patay? Nabuhay ang patay. Pwede siguro yung buhay ng patay. Ganun siya ng ganon. Hindi ako nakatiis. Sabi ko, alin po ba yung tinutukoy nyo? Yung po ba yung nababasa nyo? Si Jesus po kasi yon. Yon. Ma? Si Jesus po yun. Sabi niya, ganun po ba? Opo. Kasi wala pong tao talaga na namatay at nabuhay. Opo, sa ngayon, sa kasalukuyan, mas malalim na pag sinabi ko, sa darating na araw mabuhay, mas malalim na yun. Doon pa nga lang eh. Si Jesus na namatay, ay muling mabubuhay upang kayo na nabubuhay sa pananampalataya ay magkaroon ng buhay sa Kanya. Parang gano'n eh. Parang gano'n. Ano namatay? Nabuhay. Ipatay na nga eh. Nabuhay. Habang kumakain siya, habang umuwi siya. Sabi niya, hindi, wala siyang kausap eh, sarili niya. Yung tinidor, yung kanin, yun ang kausap niya. Sabi niya, pwede patay, buhay na namatay. Pero yung patay, nabuhay, meron ba nun? Sabi niya, wala naman siya kausap, kaya hindi ako nakatiis. Sumagot ako, tapos bilang sabi niya, Diyos? Jesus? Mga ganon siya. Namatay, nabuhay, meron ba nun? Sabi ko, yes. Ano bang meron ka? Yung hininga mo, saan galing? Ano? Sabi ko, meron. May problem. Pero salamat, kasi kahit ganon, at least, di ba? Interesado, nagtatanong. At biglang, talaga? Di ba? So kaya sabi dito, tayo, may pananampalataya tayo na sa pamamagitan ng pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So may mga tao na hindi naniniwala na may likha ang Diyos, may Diyos na may likha ng lahat ng yan. Hangin, di ba? Hangin, mga puno, lahat ng bagay na nakikita. Meron palang tao, hindi naniniwala. Parang, basta lumitaw yan. Teka muna, saan galing yung hininga mo? Saan ang galing ang buhay mo? Di po ba? Yung hangin na nalalanghapong libre, kanino galing? May Diyos na may-ari ng lahat ng yan. Kaya sabi niya, talaga? May Diyos? Si Jesus? O, di ba? So, alam mo, nakakatuwa. Talagang it's a blessing po talaga yung meron tayong verse na nakikita ng lahat. Kaya ugaliin po natin sa ating bahay, kahit maliit lang po, isang verse lang. Kasi sigurado naman po ako na lahat tayo mayroong in and out na tao. May come and go. Diba? Na ibang tao sa ating tahanan. Tama po ba? Hello! So, napakaganda po niya na paalala sa atin. So, sabi dyan, next, patuloy po tayo. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay. Tama, andyan po ba? Kasi binibigyang diin natin kung gaano ka-powerful ang faith. So, ito ay sa Old Testament. Mabuting handog kaysa kanino? Kay Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog kahit patay na. Ano? Ang nangyayari kay Cain? Cain po ba? Kay Abel ba? Si Abel ay nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang faith. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nagdaranas ng kamatayan. Meron na kaagad rapture sa panahon ng Old Testament. Si Enoch ay kinuha ng Diyos. Sinabi sa kasulatan, si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Nag-disappear na lang siya bigla. Hindi ito katulad ng kailangan ipanawagan na nawawala. Talagang totoo sa panahon nila. So kay next verse, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Diyos, ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Pag tuloy-tuloy natin binasa yan tungkol yan kay Abraham, amen po? Kay Noe, pagdating sa 16, anong sabi? Ngunit ang hinahangad nila isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit, kaya naman, hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila.
sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. O sana naman natin matatagpuan yung verse na yon? John 14:2. Tama ba? Sabi ng Lord, ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirahan. Tama po ba? Yun yung verse natin nakaraan. At pag nag-ipaganda ko na kayo, ano sabi? Ako'y babalik at isasama ko kayo. Kung saan ako naroon din kayo. Naintindihan po ba? Amen. Kaya hindi po sayang ang pag-upo ninyo dyan. Amen po? Hindi sayang ang iyong pananalangin. Hindi sayang ang iyong pagtaas ng kamay sa Panginoon. Hindi sayang ang iyong pagluhod. Amen po? Hindi sayang ang iyong pag-invite, pag-share ng gospel. Dahil ito ay magbubunga ng gantimpala ng buhay na walang hanggan sa Panginoon. Amen po? Dahil ang buhay natin dito, kapatid, temporary. May hangganan. Kahit gaano ka pa health conscious, kahit gaano ka pa vegetarian, di ba? May mga taong, ay hindi ako pwedeng kumain ng fat. Di ba? Ayoko niyan. Dahil hindi yan healthy. Kahit anong gawin mo, may ending ang buhay mo. Amen po? Pero mas mainam pa rin naman. Mas okay pa rin naman yung marunong ka mag-ingat ng sarili mo kasi ang katawan mo ay what? Templo ng Holy Spirit. Very good. Salamat sa mga Grace from Heaven Church na nakakaalam ng katotohanan ng kanilang katayuan sa harapan ng Lord. Sabi sa verse 32 to 34, sabi ni Apostle Paul ba nagsulat ng Hebrew? Sa mga sa aklat ng Hebrew, sabi niya, magpapatuloy pa ba? Kasi ang dami nito. Lahat, sabi niya, magpapatuloy pa ba ako? Kailangan ako lang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, at mga propeta. Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Nagpatupad ng, katarungan at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. May ganito kasing question. Okay, sa New Testament, ang mga tao masisave by grace and by faith kay Jesus alone. Paano yung sa panahon ng old, wala pa si Jesus? Anong malinaw? By faith pa rin. By faith pa rin. Tingnan mo si Abraham. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iwanan mo ang iyong pamilya. Iwanan mo mga ninuno mo. Pumunta ka sa lugar kung saan kita patitirahin, di ba? O, nanampalataya siya. Nanampalataya din siya na yung kanyang daming kayamanan muna. Daming kayamanan, hindi yung kanyang mga servant ang magmamana, kundi ang kanyang anak. At nanampalataya siya na ang kanyang lahi ay magkasing dami ng Bituin. hangin, di kayang bilangin. Kaya si Sarah nag-alinlangan, natawa siya. Bakit? Kasi ano na siya eh. 80. Binupose na siya eh. Binupose na, pero nagmula kay Abraham ang napakaraming lahi. Natupad by faith. Kaya, apakahalaga po ng pananampalataya sa Diyos. Dahil naroon ang kaligtasan. Amen po? So dito sa ating pag-aaral, kailanman hindi masasayang ang iyong pananampalataya, kapatid. Kaya, mag-stand ka sa faith mo. Di ba lagi natin prayer, Lord, naway mag-stand siya sa kanyang faith hanggang end. Dahil sabi ng Bible, ang lahat na magiging tapat hanggang wakas, ang siyang kasi marami ang pagdadaanan mo, kapatid. Number 2, ano pong sabi dyan? Kaligtasan Mula sa pananampalataya. Totoo po ba ito? Yes. Ikaw at ako, nagkamit ng kaligtasan dahil sa faith. So sabi diyan sa Romans, andyan po ba? Romans ano yan? 8:24 to 25. 24, and naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi yun matatawag na pag-asa kung nakikita na natin. Hello? Amen po? Nakita natin yung connect doon sa live by faith, not by sight. Amen po? Amen. Save ka, pero nakikita mo ba yung kaligtasan mo? Hindi pa, pero naniniwala ka by faith. Alam mo, kasi ang nangako sa'yo ay Diyos na buhay. Amen! Tapat! Diyos na buhay! Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya?
Tama po. Next verse. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ano raw? Hinihintay natin yun ng buong tiyaga. Tama po? Amen. Iniintay mo ng buong tiyaga. Kunyari, ang iyong partner, malayong lugar. Umaasa ka. Umaasa ka na after 2 years magkikita kayo. Tapos nakarinig ka ng news. Hindi sa kanya. Hindi naman iba ka ba? Mabalik. May nangyari. Ah. May nangyari, di ba? Parang na-disappear siya or basta, ano tawag na? Ano ba yung nangyari dun sa ibang bansa? Ha? Stranded. Oo, pwede. Ano pa? Meron eh. Yung parang nag-over ka na ng ano? TNT. Ayun! Thank you. Di ba? Yung pag sumobra ka na sa kontrata mo, magiging ano ka doon? TNT ka na, di ba? Okay. So, oo, di ba? So, ikaw naman na may bahay o ikaw na partner, umaasa ka kahit di mo pa nakikita. Na balang araw, dadating siya, uuwi siya. Anong gagawin mo? Mag-aantay ka ba ng maghahanap ka ng iba? Di ba hindi? Buong tiyaga mo siyang aantayin. Pwede ba yun, kapatid? Amen. Yes. Kasi tapat ka eh. Tapat ka dun sa inyong pag-uusap. Ha? Bakit hindi na ba uso ngayon yan sa panahon? Ba't ako mag-aantay sa'yo? Di ba? Meron namang iba. May ganun. Asweldo na lang daw ang matyagang iniintay. Yun ang katotohanan ngayon. Pero hindi po lahat. Hindi kayo sure dyan. Marami pa rin po ang tapat, lalo na at merong Kristo sa puso. Di ba? Umaasa pa rin kasi naniniwala siya na ang sumpaan nila sa Panginoon ay totoo. Di po ba? Di ba pagka kinasal? For better, for worse. Oo. At pag kayo ay dalawa, magiging isa na. Kaya dapat yung damdamin mo ay iisa na rin. Pareho na kayo. So hindi pwedeng puro sarili mo lang. Puro, huwag ka nang umuwi. Basta yung sweldo akin na. May ganun. Ang sakit nun, ano? Di ba may ganun? Huwag ka na magpakita. Basta yung sweldo, yung pera. Oo, huwag kong kalimutan. Bahala mabomba. Ha? Bahala mabombahan ka na dyan. Hindi pwede yon. Kung love mo talaga, di ba, o di baling wala kang kita, umuwi ka lang. O di ba yung aming manicurista, sabi niya, pinauuwi na ako ng partner ko. Bakit po? Sabi niya, ano ba yung sabi niya? Hindi, meron silang may tawagan sila eh. Love yata. Oh, love, uwi ka na. Bakit mo ko pinauwi? Naghanap po. Gera na kasi. Naman kung gera. Anong kinalaman? Di baling gera, basta magkayakap tayo. Sarap pakinggan, di ba? Sarap pakinggan nun. Ay, ibang misis, hindi masarap pakinggan. Huwag ka lang umuwi. Basta yung pera, akin na. Ang hirap nun. Kaya tuloy yung mga mister nawawalan na ng ganang magtrabaho. Di po ba? Pera lang pala ang habol sa akin. Di po ba? So nakakabawas yun ng sa sarili. Amen. Kaya tayo mga misis, paminsan-minsan naman, magbigay naman tayo ng konsiderasyon, pampalakas, di ba? Kasi talaga naman pong, kahit nga hindi misis di ba? Yun nga lang, bakit ba naman boyfriend at girlfriend pa ang lalambing? Pag nag-asawa na anak-anak ka dyan. Pag mag-boyfriend, girlfriend, nagagalit pag hindi nabibigyan ng oras. Pag mag-asawa na, puro, lagi na lang naghahanap. Okay, so patuloy tayo mga kapatid. Ganun po kasarap ang buhay natin sa ating Diyos na buhay. Umaasa tayo, iniintay natin ang buong tiyaga, dahil alam natin na totoo ang ating pinangahawakan dahil may pananampalataya tayo sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Next verse, Hebrew. Meron pa tayong Hebrew. Amen. Hebrew, ano po yan mga kapatid? 3. 3 verse 12 to mga kapatid, ingatan ninyo huwag magkaroon ang sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, ano daw po dapat gawin? Magpaalalahanan kayo. Araw-araw. Sinabi ba linggo-linggo? Araw-araw. So paano natin magagawa? Anong ginagawa ng telepono? Yes, tama. Kaysa kung anong gawin natin, bro, kumusta ka na? Totoong nakaka-lift up, nakaka-encourage. Tama po ba? Aminin natin. Masarap na merong nagsasabi, kumusta ka na?
Pagpipray kita, o pinagpipray kita, di po ba? Ayun lang, yun lang. May kasunod. Yun lang. Pagka ganun, parang ayaw mo nang basahin, ano? Parang, oo. Yun ang mahirap, yung kumusta ka na, pwedeng pahiram muna. Yun ang mahirap, ano? Bukas ka lang. Ano? Wala ka lang. Ah, walang, hindi na uso ngayon, yung pahiram. Diretso, may laman ang Gcash mo. Medyo kakabahan ka na, no? Kasi ang next, Yan. Sabihin pa ganito. Oo. Tapos ka, may influence sa bayan. maya-maya na lang. Hanggang nakalimutan na, ano po? So sabi, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayon maging matigas ang puso. Kasi ayaw ng Lord nun. Gusto nun ng kaway na ikaw ay maging kampante na sa sin hanggang dumating ang time, matigas na yung puso mo. Kahit anong encourage sa'yo, kahit anong tawag nito, rebuke sa'yo, hindi ka natatablan. Kasi may kalyo na yung puso mo sa kasalanan. Huwag po nawa mangyari yon sa sino mang mga anak ng Diyos. At last, mga kapatid, pangatlo, we live by faith, not by sight. Bakit? Dahil ang katuparan ng mga bagay na di natin nakikita ay sinasabi sa first, ano yan? Corinthians, tama po ba, mga kapatid? First Corinthians, ano yan? 13:12. 13 verse 12. Anong sabi? Sa kasalukuyan, ang mga sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ang harapan. Praise God. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin o sa atin. Nakikita niyo yung katotohanan yon? Di po ba parang ang labo pa kasi lahat yun by faith? May mga pilosopo pa nga, bakit kayo langit ng langit? Nakapunta na ba kayo ng langit? Tama po ba mga kapatid? Pero tayo po ay laging nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita kasi yun ay pang walang hanggan. Amen po? Yun ang magdadala sa atin sa malalim, matibay na katatagan at tibay na pananampalataya sa Diyos. Ang katotohanan, darating ang araw, hahanguin tayo ng Panginoon sa lahat ng hirap, pagod, lahat ng mga kabigatan, papalitan niya ng kagaanan. Sa 1 John 3 verse 2 to 3, andyan po ba? 1 John, ano yan? Andyan po mga kapatid sa ating monitor? Mga minamahal. 2 to 3, anong sabi dyan? Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nakahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino. Glory to God. Kaya, ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na Maging malinis tulad lang. maging malinis tulad niya. Malinis. Malinaw ba yung word? Makikita natin ang mukhaan si Christ. Kaya doon natin mapapatunayan, ay hindi ako layok naman. Doon sa mga nakita natin na ang gagwapo. Alam mo, sa tindi ng kaluwalhatian at kaningningan ng Panginoon, paano mo siya maidodrawing? Hello? Amen. Tama po ba? Paano mo siya maiuukit sa tindi ng kanyang karangalan, kapangyarihan, kaluwalhatian? Sinag at ilaw pa lang ng liwanag ng Panginoon, di mo na kayang tumagal. Amen po. Ngayon, idodrawing mo pa siya, iuukit mo pa ang mukha niya. Nagigets niyo pa? Amen. Nagigets niyo mga kapatid. Kaya, sabi dito sa 1 John, ni Apostle Paul, anak na tayo ng Panginoon eh. Mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit, hindi pa nakahayag ang magiging kalagayan natin sa ngayon. Pero dadating ang araw, pagbabalik ng Lord, makikita natin ang tunay nating katayuan sa harapan niya mismo. Kasi face to face, makikita na natin ang Diyos. Masaya ba yan, mga kapatid? Exciting ba yan, mga kapatid? Tayo ba'y nananabik? Sabi nga doon sa t-shirt ni Brother Johnson, ako'y nananabik
sa dakila mong pagbabalik. Tama po? Amen? Amen. Ang ganda nung mensahe na ang bawat Kristyano ay dapat manabik sa pagbabalik ng ating Diyos na buhay. At isa pang verse, mga kapatid. Romans. Live by faith, not by sight. Romans, 8. ano yan? 29 to 30. Romans chapter 8, verse ano? 29. 29 to 30. 30. Ano pong sabi dyan sa 20? Sapagkat mulat-mula pa. Tama? Amen. Alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging Katulad ng kanyang anak. katulad ng kanyang anak. Sa gayon siya'y naging panganay sa lahat ng maraming Magkakapatid. magkakapatid. Ang mga pinili niya noong panguna ay kanya nang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya rin pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala o pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang Kalawahatian. kaluwalhatian. Praise God! Kanina nga sabi doon, kahit hindi ako karapat-dapat, di ba? Di karapat-dapat. Ano yung next? Wala na habang. Ay yung pinatawad. Tama ba yun? Ano ba yung umpisa nun? Oo. Karapat ay iyong pinatawad. Binigyan mo ako ng tinig. Nabibigyan nyo ng, nabavalue nyo yun? Yung tinig na mayroon kayo, kung kanina-kanina yung ginagamit, dapat para sa Lord. Then siya ang nagbigay. Binigyan mo ako ng tinig, tinuruan mo ako umawit. Praise God! Kaya nga ako'y namamangha. Ako ay talaga namang tawag nito? Ano ba yung sa ibang word yung nabibilib ka, yung na-amaze ka? Sa mga ang gagaling, super diva, di ba, kumanta, ang heart ko agad, naway gamitin yan sa Panginoon. Pero hanggat hindi nababago ang puso, bakit gagamitin sa Lord? Eh, ang tugtog pera, malaki, di ba? Ang pagkumanta ka sa mundo, malaki ang bayad. Amen po? Kontrata yan. Papalakpakan ka, hindi ganun ka daling bumaba sa mataas na ano, di ba? Pero once na ang tao ay, sino-sino, maraming singers. Andyan si Yeng, andyan si, sino pa? Si Jaya, si Viray, sino pa? Sino pa? Si Gary, oo, yan, di ba? Sino? Elias. No. Ano pa lang yan, tinatrabaho pa lang. Sino? Andrea. Sumisikat sa kanila. Salamat sa Panginoon. Maraming mga Christians na mga singers. Kahit yung mga buksingero pala, may mga Christian bago sila lumaban. Oo, bukod kay... Oo. Talagang kinukumit nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung babalikan natin yung word na binigay sa atin ng Panginoon, ang sarap lamang pong ulit-ulitin na kahit anong hirap na meron sa atin dito, temporary lang yan, di ba? Panandalian lang ang lahat, kaya naman ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na hindi nakikita. Kagaya ng pagtatapos natin, anong sabi? Meron ba? Go church! Mga kapatid, pagsikapan natin ituon ang ating paningin sa kapangyarihan ng pananampalataya sa pagkakataon mula dito. Maging natin ang kaligtasan at maranasan natin ang katuparan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen? Nakita niyo yung tatlo nating points? Yung pointers natin nandyan. Di po ba? So, ang hamon ay nasa Hebrew 12 verse 2. Basahin niyo po. Ano sabi? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus sa Kanya. Nakasalalay ang ating panampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil Ay, sa sa kagalakan kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inilikana ang kahilingan sa pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. May natutunan po ba sa mensahe? Amen. Meron po. Amen. Fix our eyes, di ba? We live by faith, not by sight. So, ang ating pong pamumuhay ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga nakikita ay panandalian lamang, subalit ang hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Let us pray. Hallelujah, glory to God. Aming Ama na nasa langit, marami pong salamat
sa katagumpayan ng mensahe mo. Salamat, Lord, na punong-puno ng kapangyarihan, punong-puno ng buhay. Ang salita mo, Panginoon, tulungan niyo po kami na sa paglakad pa namin sa mga natitirang araw, taon, panahon, sa buhay namin dito sa mundo, ituon po namin ang aming paningin sa mga bagay na hindi nakikita sapagkat ito po ay pangwalang hanggan. Salamat sa iyong pagkilos. Thank you, Holy Spirit, sa Espiritu ng katotohanan, kaliwanagan at pangunawa. Salamat sa spiritual blessing in Jesus' name. Lahat ng bless, magsabi ng Amen! Amen! Amen at Amen. Hallelujah. Glory to God. Praise